Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Agatha, sino yung lalaki na kausap mo kanina? At mukhang masaya pa kayo ah. Wala. Nagtatanong lang kanina. Nagtatanong? Pero mukha na kayong matagal na magkakilala? Hindi Huwag na huwag ka magsisinungaling sa akin, Agatha. Wala nga, hindi ko siya kilala. Sigurado ka? Oo, siguradong sigurado. Ayusin mo lang. Dahil hindi mapakali si Emil sa sinabi ni Agatha, naisip ng binata na puntahan ng lalaking kausap nito at doon din ay marami siyang nalaman tungkol kay Agatha. Agatha, paano mo nagawa sa akin yun? Emil, anong sinasabi mo? Paano mo ako nagawang lokohin? Bakit? Anong ginawa ko sa'yo para gaguhin mo ako, ha? Emil, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pinuntahan ko ang lalaki mo. Sinong lalaki? Wala akong lalaki, Emil. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Anong nalaman mo? Ilang beses nang may nangyari sa inyo ng lalaki mo. Paano mo nagawa sa akin yun? Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Tapos, ito lang igaganti mo sa akin? Emil, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin, hindi totoo ang sinasabi niya. Anong hindi? Bakit hindi mo sinabi sa akin na kababata mo ang gagong yun? Bakit kailangan mo pa magsinungaling? Dahil alam kong magagalit ka, kaya hindi ko sinabi sa'yo na kakilala ko siya. Kaya ba may nangyari sa inyo? At ilang beses pa? Agatha naman, tayo pa oh! Paano mo nagawa yun? Hindi nga yun totoo. Ang mabuti pa, maghiwalay na tayo. Tama na to. Hindi na kita kayang pakisamahan. Nandidiri ako sa'yo. Hindi mo ako pwedeng iwan, Emil. Wag! Tama na! Ayoko na sa'yo. Bitawan mo ako! Hindi! Emil! Bumalik ka rito! Labis na nasaktan si Emil dahil sa kanyang mga nalaman tungkol sa kanyang dating kasintahan. Pero wala siyang ibang nagawa kundi ang tanggapin na lang ang lahat. Emil, wag naman ganito. Wag mo naman akong iwan, pakiusap. Agatha, pwede ba? Ilang linggo na tayong hiwalay. Tanggapin mo nang hindi na ako babalik sa'yo. Ano ba kasing ginawa ko? Aayusin ko kung ano man yung naging kasalanan ko sa'yo. Aayusin ko, hindi ko na uulitin. Bumalik ka na. Agatha, tapos na yun. Hindi na mababago. Pwede ba? Bitawan mo na ako. Ayoko nang bumalik sa'yo. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka pumapayag na makipagbalikan sa akin. Dito lang ako. Kahit lumuha ka pa ng dugo sa harapan ko, hindi ako babalik sa'yo. Kapag sinabi kong tapos na tayo. Naintindihan mo ba? Bitawan mo na ako. Emil naman, hindi ko kaya. Hindi ko kayang wala ka. Bumalik ka na, please. Pwes, kayanin mo. Bitawan mo ako. Hindi ka ba nahihiya na maraming taong nakakakita sa atin? Mahiya ka naman, kahit konti, para sa sarili mo. Hindi yan gawain ng disenteng tao. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka nakikipagbalikan sa akin. Wala akong paki kung ano pang isipin nila. Agatha, tama na! Tumigil ka na sa kahibangan mo! Hindi na ako babalik sa'yo kahit na anong mangyari. Agatha, bitawan mo na si Emil. Nakakaya na oh. Nakakaya na sa dami ng tao oh. Kung ano-ano na ang iniisip nila sa inyo. Ayoko! Dito lang ako! Emil, pakiusap! Tumigil ka na. Ano pa bang gusto mong gawin ko sa'yo para tigilan mo ako, ha? Gusto mo pa bang saktan kita para lumayo ka na sa akin? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa akin! Ano ba, Agatha? Nakakahiya na! Doon ka sa lalaki mo! Yun ang habuli mo, wag ako! Wala akong lalaki, Emil! Maniwala ka naman sa akin, oh! Hindi mo na ako maluloko, Agatha! Maniwala ka, Emil. Hindi kita niloloko at hindi kita lolokohin. Nagsisinungaling lang siya. Hindi totoo ang mga sinabi niya sa'yo. Tama na! Doon ka na bumalik! Huwag mo na akong guluhin!
Pilit na tinatanggal ni Emil ang pagkakahawak sa kanya ni Agatha para makaalis na siya roon dahil nahihiya na siya sa dami ng taong nanonood sa kanila. Pero kahit na anong tanggal ni Emil ng pagkakahawak sa kanya ni Agatha ay masyado yung mahigpit. Tulungan niyo nga ako. Nababaliw na ang babaeng to. Agatha, tama na yan. Ayaw na nga sa'yo ni Emil eh. Hayaan mo na siya. Maawa ka naman sa sarili mo oh. Makakahanap ka pa ng lalaking para sa'yo. Bitawan mo ng kaibigan namin. Hindi siya ang lalaking para sa'yo. Tama na, Agatha. Bitiwan mo na ako. Ayaw mo na ba talagang makipagbalikan sa akin? Hindi mo na ba ako mahal, Emil? Hindi ka na niya mahal. Tigilan mo na si Emil. Ayaw niya sa'yo. Hindi na siya babalik, Agatha. Ayusin mo na ang sarili mo at mamuhay ng maayos kagaya ng dati. Huwag ka magpakatanga sa isang lalaki. Please lang, Agatha. Unti-unti nang bumitiw si Agatha kay Emil habang patuloy pa rin itong umiiyak. Tara na, Emil. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mong pag-iwan sa akin, Emil. Hindi kita bibigyan ng kasiyahang inaasam mo. Nababaliw na talaga siya. Kung ano-ano na ang sinasabi. Bakit ba habol pa ng habol sa akin ang babaeng yun? Ilan linggo na kaming hiwalay. Nakakainis. Kung ano-ano tuloy sinasabi ng mga tao sa amin. Patay na patay nga sa'yo eh. Hindi siya makamove on. Ang pogi mo daw kasi. Nakuha mo pa magbiro. Hindi na kaya biro ang ginagawa ni Agatha. Ang lala niya na. Hindi na normal yun eh. Hindi na nga rin ako matahimik eh. Pakiramdam ko, kahit saan ako magpunta, nandun siya at nakasunod. Bakit ba kasi iniwan mo siya? Akala ko ba mahal na mahal mo si Agatha? Hindi ko na siya mahal eh. At saka, may nagugustuhan na akong iba. Baliw ka ba? Sino naman yan nagugustuhan mo na yan? Baka naman mas maganda pa si Agatha ha? Kaya nga, ang babaw eh. Mas marunong pa kayo sa akin. Hayaan niyo nga ako. Huwag niyong pakialaman ang love life ko. May iba ka pang rason no? Imposible naman kasi naiwan mo lang siya ng ganun-ganun na lang. Hindi ba halos ilang taon na rin kayo? Ganun ba talaga kapag nagsasawa? Ang bilis mo naman manawa, Emil. Siguro hindi na siya napapasaya ni Agatha. Umayos ka nga. Baka may makarinig pa sa'yo dyan eh. Iba pa ang isipin. Ano ba kasi ang malalim na dahilan mo? Bakit mo iniwan si Agatha? Bukod sa hindi mo na siya mahal at may gusto ka ng iba. Nakita ko siyang may kausap na lalaki. Tapos nagtatawanan pa sila. Ano? Dahil lang dun? Tinanong mo ba siya kung sino ang lalaki na yun? Kaya nga, baka naman nagdesisyon ka kagad na iwan siya dahil lang sa nakita mo. Tinanong ko siya. Ang sagot niya naman, wala lang yun. Pero nung sinugod ko yung lalaki sa kanila, ang sabi ng lalaki, kababata niya raw si Agatha. Kaibigan naman pala eh. Masyado ka kasing seloso. Kaya dapat bawas-bawasan mo na yan. Kababata tapos may nangyari sa kanila? Hindi naman ako tanga para manatili pa kay Agatha kung alam ko naman na may matitinupang babae dyan na hindi ako lolokohin. Putik! Totoo? May nangyari sa kanila ng lalaki na yun? Tapos tinatanggi ni Agatha? Oo. Ang sabi ng lalaki, ilang beses na daw may nangyari sa kanila. Tapos, nung tinanong ko si Agatha, hindi daw yun totoo. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Nakakapagtaka naman. Kaya nga ang magandang gawin, iwan na lang siya. Para kahit na ano man ang gawin nilang dalawa, malaya na sila. Ganun nga ba ang nangyari? Nahirapan ka lang eh. Tignan mo ngayon, hinahabol ka pa rin ni Agatha. Hindi pa rin niya matanggap na iniwan mo siya. Akala ko nga ganun ang mangyayari. Magsasama na sila kagaya ng matagal na nilang gusto. Pero hindi ko naman alam na ganun ang magiging epekto kay Agatha eh. Ay, pag-ibig nga naman. Ano nang plano mo ngayon? Siguradong hindi ka patatahimikin ni Agatha. Bahala na. Basta, ano man ang mangyari, hindi na ako babalik sa kanya. Ayoko na. Bahala ka na sa buhay mo. Ayaw kong madamay dyan ha. Ako din. Kaya nga ayaw ko pa magkaroon ng syota eh. Dagdag problema lang yan. Ang sama lang ni Emil. Hindi ba nangako ka sa kanya na pakakasalan mo siya? Oo nga. Naalala ko din yun ah. Paano na yun? Ano pa ba? Siyempre, hindi na yun matutuloy. Sa bagay. Makalipas ang ilang araw ay napansin ni Emil na hindi na siya ginugulo ni Agatha.
Hindi niya alam kung saan ito pumunta pero pinagpapasalamat niya na lang na hindi na siya nito ginugulo. Emil! Emil! Lumabas ka dyan sa bahay niyo! Emil! Bilisan mo! Ano ba yun? Sigaw kayo na sigaw. Pwede nyo naman akong tawagin na mahinahon lang ah. Hindi na mahalaga yun! Sumama ka sa amin! Bilisan mo! Magmadali ka na! Ano ba kasi nangyayari? Bakit kailangan akong sumama sa inyo? Ang nanay mo, natagpuan dun sa madilim na bahagi ng baryo. Ano? Anong ginagawa doon ni nanay? Wala na siyang buhay, Emil. Magmadali ka na! Dahil sa narinig ni Emil sa kanyang kaibigan ay mabilis niya itong pinuntahan. Nakasunod lamang siya kay Adrian at Jack na nakakaalam kung nasaan ang kanyang ina. Kawawa si Tita Felisa. Kaya nga, Ano ba kasi nangyari? hindi rin namin alam kung ano nangyari. Nakita na lang namin si Tita Felisa na nakahandusay sa damuhan. Papunta na dapat kami sa inyo. Yayayain ka sana namin para maglaro ng basketball. Ang kaso, nadaanan namin na marami nagtutumpukan dun sa isang gilid. Kaya nakiusyoso na rin kami. Nasaan ba? Sabihin nyo na! Kumalma ka muna, Emil. Huwag kang magpadalos-dalos. Anong kumalma pinagsasabi mo? Paano ko kakalma, Jack? Yung nanay ko sinasabi niyong patay na! Tara na, bilisan na natin. Wala man lang bang tumulong sa kanya? Tinignan lang talaga siya? Hindi namin alam kung may tumulong na sa kanya dun. Pero nung iniwan namin sila, wala pang tumutulong sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Grabe naman sila kay nanay. Hindi man lang sila nagmalasakit sa kanya. Marami naman siya natulungan sa baryo na to ah. Nandito na kami! Tumabi kayo dyan! Huwag kayong umarang! Nay! Alam niyo ba kung ano nangyari dito? Nadatnan na nga lang daw siyang ganyan. Anong ginawa niyo sa nanay ko? Bakit niyo siya pinatay? Emil, huminahon ka. Wala rin silang alam sa nangyari kay Tita Felisa. Imposible wala nakakita sa kanya! Sabihin niyo! Anong ginawang kasalanan sa inyo ng nanay ko at pinatay niyo siya? Tama na, Emil. Hindi na rin may babalik ang buhay ng nanay mo. Wala na siya. Hindi! Dapat magbayad ang may gawa nito sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang pumatay sa kanya. Hindi naman natin alam kung pinatay ba siya o inatake sa puso eh. Inatake sa puso? May inatake ba sa puso na warak ang dibdib at halos wala ng laman loob? Pero, sino naman gagawa niyan kay Tita Felisa? Alam naman nating lahat na mahal na mga taga-baryo ang nanay mo. Mahal? Ni hindi nga nila nagawang tulungan ng nanay ko ngayon. Tinignan lang nila at hinayaan nakahandusay sa damuhan. Yung ba ang pagmamahal? Baka naman nagulat din sila. Kaya nga, maging kami ay takot rin hawakan ng nanay mo. Hindi ko kayo kailangan! Umalis na kayo! Emil naman. Umalis na kayo! Isa-isa nang nag-alisa ng mga taong nakapaligid sa kanila habang patuloy ang pag-iyak ni Emil dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan gawin nila ito kay nanay. Ano bang ginawa ni nanay sa kanila na hindi para sa ikabubuti nila? Tapos ganito pa ay gaganti nila. Nakuha pa nilang patayin ng nanay ko. Emil, dalhin na natin si Tita Felisa sa punerarya. Ayoko! Emil, wala na tayong magagawa. Patay na ang nanay mo. Kahit ilang balding luha pa ang ibuhos mo dyan, hindi na mabubuhay si Tita Felisa. Kaya nga, hindi ka naman namin pababayaan eh. Tutulungan ka namin hanggang sa mailibing ang nanay mo. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kailangan nilang saktan si nanay? Sinong walang pusong taong gagawa nito? Kung may galit sila sa akin, dapat ako na lang pinatay nila, hindi ang nanay ko. Hayaan mo, tutulungan ka naming hanapin ang may gawa nito sa kanya. Hindi rin naman kami papayag na basta na lang mangyari to nang hindi natin nalalaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Hahanapin ko kung sino may gawa nito sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Emil, wag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Hayaan mong batas ang gumanti sa kanila.
Ano nga yan? Nakikita mo itsura ni nanay ngayon? Sa tingin mo ba hahayaan ko pang mabuhay ang sino mang may gawa nito? Kahit ikamatay ko pa o makulong ako, mapatay ko lang ang taong may gawa nito. May magagawa pa ba tayo? Ayoko mang madamay. Pero mukhang desidido ka na dyan sa desisyon mo eh. Hindi ko naman kayo sinabihang sumama sa akin eh. Hayaan niyo akong kumilos mag-isa. At sa tingin mo hahayaan namin yun? Ano pat magkakaibigan tayo kung hindi rin naman tayo magtutulungan? Tayo na magkasama simula pagkabata, Emil. Kilala na natin ang isa't isa. Hayaan mo samahan ka namin sa laban mo. Saan ba tayo magsisimula? Pagkatapos na ng libing ni nanay, saka tayo kay kilos. Siguro yung may gawa nito sa nanay mo, may malaking galit sa'yo. Kasi tignan mo ha, nakuha niyang pumatay ng tao kahit alam niyang mali. Ano naman kaya ang dahilan bakit niyang pinatay si Tita Felisa? Alam naman nating lahat kung gaano kabait ang matanda eh. Yun na nga hindi ko maintindihan eh. Ano ba ang rason niya o nila para gawin to sa nanay ko? Kung galit man sila sa inyo, grabe naman kung mauwi sa ganito. Kailangan ba talaga may mawalan ng buhay? Tapos winarak ang dibdib ni tita? Ganon talaga ang nagagawa ng galit. Yung alam nating hindi natin magagawa, pero dahil sa galit, nagagawa pa rin. Parang walang kaluluwa ang gumawa niyan. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Tara na, asikasuhin na natin ang burol ng nanay mo. Maya-maya ay dumating na rin ang kapitan at mga tanod, kasama ang ilang pulis para kunin ang bangkay ng ginang. Makalipas ang mga araw ay pinaniniwala ang mabangis na hayop ang may gawa sa bangkay dahil walang bakas at ebidensyang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Halos gumuho ang mundo ni Emil dahil sa pakiramdam na walang hustisyang natanggap ang kanyang ina. Hindi niya rin matustusan ang kaso dahil wala silang pera. Marami ang nakiramay at pumunta sa burol, pero isang bisita ang hindi niya akalain na magpapakita sa huling lamay ng kanyang ina. Emil, konti na lang ang kape. Pero nagbigay naman si Alindayan, kaya meron pa tayong pandagdag. Sige, ayusin na lang natin. Emil? Agatha? Asikasuhin mo muna siya. Kami na munang bahala sa ibang bisita. Anong ginagawa mo rito? Nakikiramay ako sa pagkawala ng nanay mo. Huwag mo na muna siyang awayin. Hindi naman siya nandito para makipag-away sa'yo eh. Nandito siya para sa nanay mo. Kaya nga, kausapin mo siya ng maayos ha. Bigyan mo ng respeto ang burol ng nanay mo. Oo na, hindi ko na siya aawayan. Kakausapin ko na siya ng maayos. Mabuti naman. Paano kung pilitin niya na naman ako makipagbalikan sa kanya? Di magpaliwanag ka sa kanya ng maayos na ayaw mo na nga. Sabihin mo na huwag ka nang guluhin. Tama, hindi matitigil yan hanggat tinataguan mo. Kailangan nyo mag-usap na dalawa. Pagod na ako. Hindi ko pa nga matanggap ang pagkawala ni nanay. Tapos dadagdag pa siya. Wala tayong magagawa. Kaysa iwan mo naman siya ngayon. Di mas lalong nagulo ang mundo mo. Hindi mo na nga matanggap ang pagkamatay ng nanay mo. Hindi mo pa naayos ang problema mo kay Agatha. Bakit ba hindi na lang niya ako tantanan? Nakakapagod ng paghahabol niya eh. Kaya nga kausapin mo siya ngayon. Ikaw ang lalong mapapagod kahit siya naman na naghahabol kapag di pa rin kayo nag-usap. Tama si Jack. Kaya kausapin mo na siya. Kami na ang bahalang mag-asikaso dito sa ibang bisita. Sige. Dahil gusto na ni Emil na tumigil sa paghahabol si Agatha, ay kinausap niya ito ng masinsinan. Agatha, hindi ako humarap sa'yo para makipag-away. Gusto ko lang sabihin sa'yo na tapos na tayo. Wala ka nang babalikan. Hindi na kita babalikan. Alam ko naman, nandito lang din ako para sa nanay mo. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa kanya eh. Mabuti naman kung ganon. Sana hindi mo na ako guluhin ulit. Malaya ka na ngayon. Pwede ka na magsimula ulit. Hindi ko kaya, Emil. Pinangahawakan ko kasi yung pangako mong kasal eh. Akala ko matutupad yon. Akala ko tayo na talaga hanggang huli. Maraming pwedeng magbago, Agatha. Kahit yung pangako kong kasal sa'yo, hindi na yun matutupad pa dahil na rin sa ginawa mo.
Emil, hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Hindi mo ba talaga paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Walang nangyari sa amin ng kaibigan ko. Kaibigan ko lang talaga siya. Kung ganun, bakit niya sasabihin yun? At bakit rin nagsinungaling ka sa akin? Doon pa lang, ang hirap mo ng paniwalaan eh. Pero totoo ang sinabi kong walang nangyari sa amin. Sabi niya lang yun kasi gusto niya tayong sirain. At bakit niya naman tayo gustong siraan? Anong kasalanan ko sa kanya? Wala kang ginawa sa kanya. Yun naman pala eh. Bakit kailangan niya sabihin yun? Hindi niya naman sasabihin yun kung hindi talaga totoong may nangyari sa inyo, di ba? Dahil may gusto siya sa akin, Emil. Kaya gusto niya tayong sirain. Kita mo na? Eh di umamin ka rin. Malinaw na may gusto siya sa'yo at gusto mo rin siya, kaya ka nagpagalaw sa kanya. Hindi nga ako nagpagalaw sa kanya. Nakakadiri ka. Umamin ka man o hindi, wala nang magagawa yan. Hindi na kita babalikan dahil diring-diri na ako sa'yo. Isang sampal ang sinalo ni Emil galing kay Agatha. Iyak ng iyak ang babae habang nakatingin kay Emil at kitang-kita ni Emil ang galit sa mga mata ng dalaga. Sorry, hindi ko sinasadya. Emil, maniwala ka. Bakit? Nasasaktan ka sa mga sinasabi ko? Ibig sabihin, totoo lahat ng yon? Tama na. Umalis ka na, Agatha. Ayaw na kita makita. Hindi ako makakapayag na ganun-ganun mo na lang akong iiwan. Hindi! Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi na kita tatanggapin. Wala akong pakialam, pero magbabayad ka dahil hindi magiging maganda ang buhay mo hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Kahit sino pantakutin mo, hindi matatakot sa'yo. Umalis ka na. Hindi kita kailangan sa burol ng nanay ko. Pauna pa lang yan, Emil. May kasunod pa yan. Napakunot ang noo ni Emil dahil sa sinabi ni Agatha, pero hindi niya ito nagawang tanungin dahil mabilis na itong umalis sa kanyang harapan. Hindi na lamang niya yun pinansin at bumalik na lamang sa kanyang mga kaibigan. Kanina pa nagbubulungan ng mga tao dito. Ano na namang nangyari? Malamang nag-away na naman sila. Hinding-hindi ko na siya kakausapin. Nababaliw na talaga siya. Bakit? Ano bang sabi niya? Gusto niya ba ulit makipagbalikan? Baka naman kasi sinigawan mo na naman siya. Sinampal na nga ako. Tingnan nyo. Ang sakit kaya. Gagi! Bakit ka naman sinampal? Namumula na nga ang pisngi mo. Malakas yata pagkasampal sa'yo eh. Sinabihan ko siya na nandidiri na ako sa kanya. Ayaw ko nang makipagbalikan tapos ayun, sinampal na ako. Buti nga sa'yo. Ang sakit mo rin magsalita eh. Ang weird nga niya eh. May sinabi siya kanina, hindi ko maintindihan kung anong kahulugan nun. Anong sinabi niya? Sabi niya, pauna pa lang yan, may kasunod pa yan. Ganun. Ewan ko kung ano tinutukoy niya. Hindi kaya si Agatha ang pumatay sa nanay mo? Ano ka ba pre? Nakakakilabot naman yung sinabi mo. Itigil mo nga yan. Huwag ka magbiro ng ganyan, hindi maganda. Oo nga, tumigil ka Jack. Hindi kaya ni Agatha ang pumatay ng tao. Kaya manahimik ka. Isipin mo ha, bakit naman niya sasabihin yun? Ano bang ginawa niya sa'yo na pauna pa lang? Wala naman di ba? Yung sampal, pwedeng yung pagkakasampal kay Emil. Baka naman may kasunod pa yun. Maliban sa sampal, wala na. Sampal? Diyos ko naman ang babaw ng dahilan. Galit siya sa'yo Emil dahil iniwan mo siya. Sigurado ko may ginawa siya sa'yong ikadudurog mo dahil gusto kanyang gantihan. Gantihan? Dahil iniwan ko siya? Dapat lang sa kanya yun, manloloko siya. Magsama sila ng kaibigan niyang sinungaling din. Hindi niyo ako naintindihan eh. Wala naman ibang may galit sa'yo dito sa baryo natin maliban sa kanya, hindi ba? Sa tingin niyo ba magagawa yan ng ibang tao dito sa baryo natin? Yun na nga rin ang pinagtataka ko. Iniisip ko na lang na baka taga ibang baryo may gawa niyan kay nanay. Malabo talaga yung sinasabi mo, Jack. Nakakatakot ka eh. Hindi pwede yung sinasabi mo. Hindi kaya ni Agatha ang pumatay. Tama. Ang mabuti pa, asikasuhin na lang natin ang mga bisita. Ililibing na natin bukas si nanay. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin. Basta ako nagsasabi lang ha. Tumahimik ka na nga. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo eh. Hindi na maganda yan. Tara na.
Kinabukasan ay tuluyan na ngang inilibing ang nanay ni Emil. Labis siyang nagluksa dahil sa nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang kanyang nanay. Nakikiramay kami sa pagkawala ng nanay mo, Emil. Hayaan mo, tutulungan ka namin mahanap kung sino talagang pumatay sa kanya. Salamat ng marami sa inyong dalawa. Hindi niyo ako pinabayaan nung burol pa lang ni nanay. Ano ka ba? Kami na nga lang tong kasama mo eh. Palagi kami nakasuporta sa'yo. Walang iwanan to kahit na anong mangyari. Tama, hindi ka namin iiwan. Salamat. Emil, tignan mo. Ang alin? Si Agatha ba yun? Si Agatha nga. Kanina pa siya nandyan at nakatingin sa atin. Ang weird niya oh. Ano bang kailangan niya? Ikaw na naman ba ang pakay niya? Baka guguluhin ka na naman niya, pre. Si Agatha nga. Anong ginagawa niya dyan? Bakit hindi na lang siya dumiretso dito kung gusto niya makipaglibing kay nanay? Kaya nga. Pero baka nahihiya lang siya. Nahihiya? Wala na siyang karapatang mahiya. Ilang beses niya nang pinahiya ang sarili niya. Sa bagay. Parang siya yung mga nasa horror movies na babaeng multo pag galit sa bida. Grabe, nakakatakot ang itsura niya. Ano ba kasi ang kailangan niya? Ang sama pa ng tingin niya oh, galit na galit. Lapitan mo na kaya, Emil. Nakakakilabot na eh. Teka, saan siya pupunta? Paalis na yata. Ang weird niya tumingin. Akala mo mangangain ng tao eh. Para nga siyang galit tumingin. Ano na naman kayang gusto ng babaeng to? Bakit hindi niya ako tinitigilan? Hindi pa rin ba malinaw para sa kanya na ayaw ko na nga makipagbalikan? Hindi natatalab kay Agatha ang pakikipag-usap mo, Emil. Hindi yan papayag hanggat hindi ka bumabalik sa kanya. Buwisit siya. Ang tagal na naming hiwalay ha. Ilang beses ko na rin siyang pinagtabuyan. Bakit ba siya ganyan? Bakit kasi ang pogi mo eh? Ayan tuloy, hindi na makamove on si Agatha sa'yo. Labis na ang galit niya sa'yo, Emil. Mag-iingat ka dahil baka may masamang mangyari na naman sa mga taong nakapaligid sa'yo. Bakit na naman? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Tayo rin, Adrian. Kailangan natin mag-ingat kay Agatha. Tama na nga yan, Jack. Tama na yung pagbibintang mo kay Agatha. Kilala ko siya. Hindi niya kayang gawin niyang iniisip mo. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta ako nagsasabi lang ha. Kayo rin, baka sa uli na kayo magsisi kung kailan may nangyari na. Jack, tama na nga yan. Imposible talaga yung sinasabi ni Jack. Hindi kayang gawin yun ni Agatha. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Pero kilala ko nga ba talaga siya? O hindi? Hayaan mo na lang si Jack. Masyado lang yun nawili sa panonood ng TV. Kaya ganun ang iniisip. Pero naisip ko rin, wala namang ibang may galit sa amin sa baryo maliban kay Agatha. At lahat ng sinasabi ni Jack, nagtutugma. Paano kung siya nga talagang pumatay sa nanay ko? Pati ba naman ikaw maniniwala sa sinasabi ni Jack? Alam mong imposible yun. Kagaya na sinabi niyo, walang imposible sa taong malaki ang galit. Nagagawa nila mga bagay na hindi nila dapat gawin. Baka sobra na ang galit sa akin ni Agatha, kaya iniisa-isa niya ang mga taong nasa paligid ko. Hanep naman oh, imposible talaga eh. Kahit pa may galit siya sa'yo, hindi niya kayang pumatay. Tapos babae pa siya, isipin mo nga yun. Kahit anong kasarian pa yan, kapag intensyong pumatay, papatay sila. Ibig mong sabihin, pwede niya rin kaming patayin ni Jack? Grabe naman, ayoko pa mamatay ah. Marami pa akong pangarap, gusto ko pa magkaroon ng sariling pamilya. Ganun na nga, pwede niya rin kayong patayin, kaya kailangan niyo rin mag-ingat. Kainis naman, kung siya ang totoong pumatay sa nanay mo at isusunod niya kami, bahala na kung anong mangyari. Baka siya pa ang una kong patayin. Pero kailangan muna nating makasiguro na totoo ang mga hinala natin. Kailangan pa rin nating malaman kung anong pinaplano niya. Makikipagbalikan ka na ba sa kanya? Hindi no, hindi na ako babalik sa kanya. Makipagbalikan ka na kaya? Para naman hindi na lumala ang sitwasyon. Para wala na ring madamay dahil sa naging desisyon mo. Mukhang hindi talaga titigil yun eh.
Nakita mo naman yung itsura niya kanina. Galit na galit siya na nakatingin sa direksyon natin. Ayoko. Hindi ako babalik. Kung ano man ang plano niya, kailangan natin yung maagapan. Kailangan natin siyang pigilan. Hindi niya tayo dapat mapatay. Hindi ko rin alam eh. Pagod na ako sa ginagawa niya. Hindi na tama yun. Kung mapatunayan man na siya ang pumatay sa nanay ko, sisiguruhin kong makakaganti ako. Hindi pwedeng hindi ko siya magantihan. Parang nakakatakot ka na rin eh. Oo, pero hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Oo na, tara na. Sundan na natin si Jack. Kinabukasan na ikaagad silang nagtungo sa bahay nila Agatha para alamin ang katotohanan. Maniniwala rin pala kayo sa akin eh. Kung ano-ano pa ang sinasabi nyo. Nakakaya naman pagbintangan si Agatha. Baka pagpunta natin dun, bigla siyang magalit dahil pinagbibintangan natin siya sa kasalanang wala naman siyang alam. Maganda na masiguro natin kesa wala tayong gawin. Hindi natin malalaman ang totoo kung hindi natin itatanong. Paano kung hindi siya magsabi ng totoo? Di ba nga nagsinungaling na siya kay Emil? Malamang na magsisinungaling din siya sa atin. Madali naman mahuli ang mga sinungaling eh. Paano? Kaya nga, kahit ba malaking kasinungalingan ang ginawa nila kaya mong malaman? Hindi, pero halata sa mga taong nagsisinungaling ang mga kinikilos nila at kung paano sila magsalita. Siguruhin mong malalaman mo kung nagsasabi ba ng totoo si Agatha o hindi ah. Oo, akong bahala. Ito na yata yung bahay niya, di ba Emil? Yan na nga. Pero bakit sarado lahat ng pinto at bintana nila? Baka naman walang tao. Tumawag muna tayo. Baka nasa loob lang. Ikaw na, Emil. Para naman mabigla siya na ikaw ang bisita niya. Agatha! Nandiyan ka ba sa loob? Lumabas ka dyan! Bakit naman galit ka? Hindi talaga lalabas yan. Anong gusto mong reaksyon ko? Alam mo namang buhay ng nanay ko ang nawala. Hindi ako dapat maging mabait sa kanya. Uminahon ka muna, Emil. Hindi lalabas si Agatha kung ganyan ka. Kahit na ilang beses na silang tumawag sa loob ng bahay ni Agatha ay walang sumasagot. Wala yatang tao eh. Saan naman kaya pumunta yun? Emil, Adrian, Jack, anong ginagawa niyo sa bahay na yan? Umalis kayo dyan. Mang Ben, bakit naman po? Napansin niyo po ba si Agatha? May kailangan po kasi kaming itanong sa kanya eh. Wag na kayong pupunta sa bahay na yan. Hindi normal na taong nakatira dyan. Po, sabi na eh, baliw na talaga yan si Agatha. Delikado ka na talaga, Emil. Adrian, tumahimik ka nga. Kasi naman, tignan mo ha, grabe na yung pagkagusto niya kay Emil. Ni hindi niya matanggap na iniwanan siya ni Emil. Hindi baliw si Agatha. Ayan ka na naman, ipagtatanggol mo ulit si Agatha. Hindi naman kasi talaga. Paano nga kung hindi talaga siya normal, Emil? Nakuha niya nang ang patay ng nanay mo eh. Hindi pa tayo sigurado dyan. Wala tayong ebidensya na siya nga ang pumatay sa nanay ko. Emil, nakikiramay ako sa pagkawala ng nanay mo. Salamat po, Mang Ben. Mang Ben, may tanong po ako. Dahil isa po kayo sa matanda dito sa baryo at nire-respeto, baka naman po matulungan niyo kaming alamin kung sino po ang pumatay sa nanay ni Emil. Mang Ben, may alam po ba kayo sa pagkamatay ng nanay ni Emil? Baka naman po alam niyo kung sino ang pumatay sa nanay niya. Alam na alam ko. Kaya nga huwag kayong lalapit sa babaeng nakatira dyan sa bahay na yan. Lalo na kayong tatlo. Nanganganib na rin ang buhay niyo. Ano pong tinutukoy niyo? Ibig sabihin po ba, may kinalaman si Agatha sa pagkamatay ng nanay ni Emil? Oo, sa laki ng galit niya kay Emil. Dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa dalaga, gusto niyang gumanti sa'yo. Sabi ko na nga ba eh, hindi talaga ako nagkamali ng hinala. Si Agatha ang pumatay sa nanay ko? Pero paano? Oo nga po, paano niya po yun nagawa? Dahil hindi naman siya normal na tao. Oo nga po, hindi siya normal. May sakit siya sa utak, kaya siguro nagawa niya yung sa nanay ni Emil. Hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi normal na tao si Agatha. Dahil isa siyang aswang. Aswang?
Totoo po ba yung sinasabi niyo, Mang Ben? Mang Ben naman, hindi po ito ang panahon para magbiro. Hindi ako nagbibiro, Emil. Seryoso ako at totoong sinasabi ko. Bahala ka kung ayaw mong maniwala basta ako. Nagsabi na ako sa inyo at kailangan niyong mag-ingat dahil hindi kayo titigilan ni Agatha. Teka, Mang Ben, sandali lang po. Ano nang gagawin natin? Kailangan natin ng tulong ni Mang Ben. Naniniwala kayo sa matanda na yan? Baka nga niloloko lang tayo niyan eh. Emil, albularyo si Mang Ben. Sa tingin mo ba magloloko siya? Grabe naman, Emil. Ikaw na nga itong tinutulungan namin eh. Tignan mo nga, madadamay pa kami dahil sa'yo. Hindi mo ba naisip yun ha? Pati ang buhay namin nanganganib na rin dahil sa problema mo. Baka nga totoo ang sinasabi ni Mang Ben. Pero kailangan pa natin ng maraming ebidensya para mapatunayan na aswang nga siya. Sundan natin si Mang Ben. Kailangan nating alamin kung anong klaseng aswang si Agatha. Paano kung hindi totoo ang sinasabi ni Mang Ben? Matagal kong nakasama si Agatha. Kilala ko siya. Hindi mo siya kilala, Emil. Dahil kung kilala mo talaga siya, alam mong hindi siya magsisinungaling at dapat paniniwalaan mo siya. Pero anong ginawa mo? Di ba hindi ka naman nakinig sa kanya? Ni hindi mo pa nga alam kung ano ang totoo sa mga sinabi niya sa iyo eh. Emil, alam naming hindi ka sasaktan ni Agatha. Pero sana naman magkaroon ka ng malasakit para sa amin ni Adrian. Kaibigan mo kami at nandito kami para tulungan ka. Pero kung ikaw wala sa tabi namin para tulungan kami, mabuti pa magkanya-kanya na muna tayo. Teka! Sandali! Jack! Ano na naman ba itong pinasok ko? Kasalanan ko na naman ba? Pati mga kaibigan ko madadamay pa dahil sa akin? Emil! Ano na? Wala ka talagang plano? Oo na nga, ito na. Susunod na. Jack! Mang Ben! Hintayin niyo po kami! Bahala na kung ano mangyari. Ang mahalaga, mahanap ko ang pumatay kay nanay. Sisiguraduhin naman natin na mahahanap natin eh. Basta magtulungan lang tayo. Hindi yung ganito na nag-aaway tayong tatlo. Sinabi ko na sa inyo ang totoo. Aswang si Agatha. Kayo na ang bahala kung paano niyo patutunayan yon. Ang akin lang. Sinabihan ko na kayo na mag-ingat dahil may isa na naman sa inyong papatayin niya. Teka, Mang Ben. Hayaan mo na siya, Adrian. Hindi niya tayo tutulungan kung paano patayin si Agatha. Anong papatayin si Agatha? Hindi, wala tayong papatayin. Hindi tayo mamamatay tao. Akala ko ba gusto mong patayin ang pumatay sa nanay mo? Ayan na, si Agatha ang pumatay sa nanay mo. Bahala ka na kung maniniwala ka ba o hindi. Mabuti pa, umuwi na muna tayo at para naman lumamig ang mga ulo nyo. Bukas na tayo magplano kung anong gagawin natin. Di na talaga kita maintindihan, Emil. Akala ko ba gusto mong makita kung sino ang pumatay sa nanay mo? Tapos ngayong nasa harapan mo na, ayaw mo bang maniwala? Tama na muna yan, Jack. Hayaan mo na siya. Bakit mahirap paniwalaan? O baka naman ayaw mo lang talagang paniwalaan dahil may nararamdaman ka pa para kay Agatha? Ano ba kayong dalawa? Tumigil na nga kayo. Imbis na magtulungan tayong tatlo para madali natin maresolba ang problema natin, nag-aaway pa talaga kayo. Jack, tama na yan. Ano? Wala ka masabi kasi totoo eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Jack, mga sira ba kayong dalawa? Para kayong mga bata eh. Hayaan mo na siya. Ano ka ba naman, Emil? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Mag-isa kang alamin kung sino ang pumatay sa nanay mo. Bahala ka na rin sa buhay mo. Total, ayoko namang madamay dyan sa problema mo eh. Teka, Hanggat hindi kayo nagkakaayos ni Jack, bahala na kayo sa mga buhay nyo. buwisit naman oh. Dahil hindi na alam ni Emil kung ano ang kanyang paniniwalaan sa mga nalaman niya, pinabuti niya na munang alamin mag-isa ang totoo. Pero ilang beses man siyang magpabalik-balik sa bahay ni Agatha ay palaging wala roon ang babae. Habang naglalakad pa uwi si Emil ay napansin niya si Jack at Adrian na naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Ano? May nahanap ka na ba? Ilang beses na rin kami bumalik dyan. Palaging wala si Agatha. Saan kaya yung pumupunta? Gabi na.
umuwi na muna tayo. Mahirap hanapin ang nawawala. Hindi ba siya nagpapakita sa'yo, Emil? Hindi ka na ba niya ginugulo? Hindi na. Nagtataka nga rin ako eh. Sana naman hindi na kayo mag-aaway na dalawa. Si Emil kasi. Oo na, kasalanan ko na. Makikikape na lang muna kami sa inyo, Emil. Sana may tinapay din dun, ha? Meron naman, wala nga lang kape. Sagot na daw yun ni Adrian. Ayaw nyo ba ng alak? Wow, ikaw pa talaga ang nagyaya, ha? O bakit? Minsan lang naman to ah. Ayaw nyo ba? Game, sagot mo alak. Si Adrian, pulutan. Ano ang sagot mo? Kwentuhan, ayos na yun. Buisit ka talaga. Guys, sana nakikita niyo yung nakikita ko. Ang alin? Saan? Ayan oh, nakalutang sa ere. Namputya, ano yan? Ha? Emil, Ulo yan, di ba? puro laman loob ang kasama. Kadiri, lumulutang pa. Sira, may pakpak siya. Gagi, wala talagang pakpak. Ulo at laman loob ang lumulutang na yan. Magtutulakan pa ba kayo? Putya, takbo na! Bilis! Takbo na! Sandali! Hintay! Tulong! Grabe, hindi pa tayo lasing pero kung ano-ano na nakikita natin. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito! Ano ba? Si Agatha yun, di ba? Boses niya yung pre. Teka, Emil, ba't ka huminto? Bumalik ka rito! Emil, ano ka ba, hoy? kailangan ko malaman ng totoo. Huwag muna ngayon. Pakiusap. Delikado. Agatha, ako ang harapin mo! Emil, ano bang ginawa mo? Hindi ito ang plano ko, pero nandito na rin kayong tatlo. Mabuti pang magsama-sama na kayong lahat sa impyerno! Ah! Emil! Yoko! Susugod siya! Agatha, tumigil ka! Ano na naman ba gusto mo? Puwisi talaga. Hindi ko kayang tignan ang itsura niya. Wala na akong gusto, Emil! Lahat nawala na sa akin dahil sa'yo! Anong nawala sa'yo? Yung nanay ko pinatay mo, hayop ka! Wala kang puso! Dapat lang sa kanya yon dahil matanda na siya. Yung nawala sa sinapupunan ko, Emil. Bata pa yun at walang alam sa mundo. Dahil sa'yo nawala siya. Anong ibig mo sabihin? Buntis ako, Emil. Buntis ako at ikaw ang ama ng anak ko. Pero pinatay mo siya. Hindi. Hindi yan totoo. Itigil mo yung kasinungalingan mo. Hayop ka. Pati ba naman yun hindi mo paniniwalaan? Papatayin kita. Emil! Yoko! Aatake siya! Umalis na tayo dito. Hindi tayo titigilan ng aswang na yan hanggat hindi tayo napapatay. Ako ang papatay sa kanya. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya namamatay. Hindi natin siya kaya, Emil. Umatras na muna tayo. Adrian! Tulungan niyo ako! Jack! Agatha! Ibaba mo siya! Ibaba? Sige. Wag! Agatha! Ano ba gusto mo? Ako lang naman ang gusto mong patayin, hindi ba? Ako na ang kunin mo. Huwag mo nang idamay ang mga kaibigan ko. Hindi na kita kailangan, Emil. Gusto na kitang patayin. Kasama ng mga kaibigan mo at malalapit sa'yo. Wala ka ng silbi sa akin. Papatayin na kita. Hayop ka! Subukan mo lang. Hindi kita aatrasan kahit nasaan ka pa. Talagang susubukan ko. Tignan nyo. Mararamdaman nyo ang ganti ko. Pakawalan mo ako, Agatha. Ibaba mo na ako. Kapag ibinaba kita, siguradong patay ka na. Ipagpasalamat mo na lang na hanggang ngayon buhay ka pa rin. Dahil gusto ko, sabay-sabay ko kayong kakainin. Saan mo dadalhin si Adrian? Ibalik mo siya. Maghintay kayong dalawa. Sisiguraduhin kong mapapatay ko kayong lahat. Agatha! Buisit, ano nang gagawin natin? Saan niya dadalhin si Adrian? Hindi ko rin alam. Ano? Paano na? Si Mang Ben, kailangan natin ng tulong niya. Puntahan natin siya.
Ayaw niya nga tayong tulungan, di ba? Ayaw niya makialam sa mga problema ng ibang tao. Pilitin natin siya. Wala na tayong oras. Wala na siya magagawa kapag nandun na tayo. Papatayin ba kagad ni Agatha si Adrian? Yari na kapag ginalaw niya si Adrian. Hindi ko rin alam. Pero ang sabi niya, sabay-sabay niya daw tayong kakainin. Baka hindi niya papapatayin kagad si Adrian. Hayop na babae yan. Anong klaseng aswang siya? Bakit ganun ang itsura niya? Malay ko, ngayon lang ako nakakita ng aswang na kasama ang mga laman loob. Para siyang manananggal pero laman loob ang kasama. Nakakatakot at nakakadiri. Ngayon nga lang ako nakakita ng aswang eh. Malay ko ba kung ano mga itsura nila? At ang mas malala pa, si Agatha ang aswang na yun. Halos ilang taong ko yung nakasama eh. Tapos nakasiping mo pa. Sira ka rin, Emil eh. Bakit hindi mo alam na may anak kayo ni Agatha? Magsabi ka nga ng totoo. Baka naman ikaw tumatakas sa responsibilidad mo sa kanya. Wala akong alam, Jack. Pati ako nagulat din sa sinabi ni Agatha kanina. Hindi ko alam na buntis siya. At kung alam ko man, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka naman hindi ikaw ang tatay nun. Hindi ko nga alam. May nangyari ba sa inyo? Mayroon. Ikaw naman pala eh. Kawawa yung bata, Emil. Wala yung kasalanan sa kasalanan na ginawa sa'yo ni Agatha. Ano magagawa ko? Hindi ko alam na buntis siya. Hindi niya sinabi sa akin. At isa pa, wala akong kasalanan kung nakunan siya ng dahil sa kahahabol sa akin. Ilang beses ko na siyang sinabihan pero hindi siya tumitigil. Kaya galit na galit siya. Kasi namatay yung anak niyo nang dahil sa kakahabol niya sa'yo. Pati kami ni Adrian nadamay pa. Malas talaga maging kaibigan ka eh. Pero naisip mo ba na baka aswang din yung bata na nasa sinapupunan ni Agatha? Oo nga no. Kasi aswang din siya. Pero paano yun? Namamana ba ang pagiging aswang? Oo, hindi malabo na aswang nga rin yung bata. Bakit ba kasi wala tayong alam sa mga aswang na yan? Pero baliw ka ba? Anak mo pa rin yun eh. Hindi yun magiging aswang dahil tao ka. Paano kung hindi ko yun anak? Di ba nga ilang beses na daw may nangyari sa kanila nung kaibigan niya? Baka naman yun ang tatay at ako lang ang sinisisi. Baliw ka ba? Isipin mo ha, kung hindi ikaw ang ama ng dinadala niya nun, hindi siya magagalit ng ganyan. Hindi niya kukunin si Adrian para patayin tayong lahat. Naisip mo ba yun ha? Oo na. Putik, gulong-gulo na ako sa dami ng nangyayari sa buhay ko. Bakit ba sa akin nangyayari to? Kasalanan mo yan. Kung hindi mo lang sana iniwan si Agatha, di buhay pa sana si Tita Felisa at may anak na kayo ngayon ni Agatha. Gago ka ba? Alam nga namang ipagpilitan ko siya sa sarili ko kahit may ginagawa na siyang masama sa likod ko. Ayaw ko ng ganun. Nakakawala ng respeto sa isang tao. O ngayon magdusa ka. Buisit. Tumakbo na tayo. Kailangan na natin puntahan si Mang Ben. Baka kung ano na nangyari kay Adrian. Sana naman tulungan na tayo ni Mang Ben. Sana nga. Siya na lang ang nakakaalam kung ano ang gagawin natin. Baka alam niya rin kung paano patayin si Agatha. Alam niya yan. Baka may mga gamot siya doon na pwede nating gamitin. Ito na yung bahay ni Mang Ben, di ba? Ayan na nga. Tara na, pasukin na natin. Mang Ben! Tao po! Mang Ben, tulungan niyo po kami. Pakiusap po. Anong ginagawa niyo rito? Anong tulong ang kailangan niyo? Gabi na. Mang Ben, si Adrian po. Kinuha ni Agatha. Papatayin niya daw po kaming tatlo. Tulungan niyo po kami, Mang Ben. Hindi po namin alam ang gagawin namin. Maawa naman po kayo. Kayo na lang po ang mahihinga namin ng tulong na may alam sa mga aswang. Ngayon, naniniwala na kayo sa akin? Opo, pasensya na kung hindi po ako naniwala nung una. Pero ngayon, naniniwala na ako. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata si Agatha. Kung kailan may nangyari ng hindi maganda, wala na kayong magagawa. Papatayin niya na kayong lahat. Kaya nga po kami nandito para humingi po ng tulong niyo. Hindi po namin alam ang gagawin. Wala po kami laban sa kanya. Isa lang ang solusyon dyan. Maghanap kayo ng mga pangontra na pwede niyong gamitin laban sa kanya. Ano naman po mga pangontra?
Kagaya po ba ng asin? Hindi ba takot ang mga aswang sa asin? Oo. Mabisa ang asin na pangontra sa mga aswang. Wala na po ba kayong ibang pangontra dyan na pwede naming gamitin? Baka pwede niyo po kami mabigyan. Mang Ben, nakikiusap po ako sa inyo para sa kaligtasan ni Adrian. Wala na po kaming ibang mahihingan ng tulong. Habang patuloy silang nakikiusap kay Mang Ben na tulungan sila na iligtas si Adrian, ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Jack. Ano? Si Adrian tumatawag! Ha? Paano? Hindi ko din alam. Sagutin mo na! Hello, Adrian? Jack, tulungan niyo ako! Bilisan niyo! Adrian, nasan ka? Hindi ko alam. Basta madilim, maraming puno. Tumakas lang ako kay Agatha. Naampas ko siya ng kahoy. Pero sinusundan niya pa rin ako. Tulungan niyo na ako! Adrian, magtago ka kung saan hindi ka makikita ni Agatha. Adrian, papunta na kami dyan. Sabihin mo kung saan ka nandun, pupuntahan ka namin. I-describe mo ang lugar kung nasan ka. Matataas ang puno. Para ako nasa gubat. Hindi ko alam kung nasaan ako. Wala ka ba nakikitang ilaw? O kahit na anong pwede naming maging palatandaan? Wala. Pero hindi kami nakalabas ng baryo kanina kung saan niya ako dinala. Alam ko kung saan siya naroon. Mang Ben, tulungan niyo na po kami. Nanganganib na ang buhay ni Adrian. Parang awa niyo na. Bilisan niyo na. Natatakot na ako. Oo, pupunta na kami. Pumasok muna kayo sa bahay. Bilisan niyo. Kailangan natin ng maraming pangontra sa aswang. Mang Ben, ano po bang klaseng aswang si Agatha? Bakit ganun po ang itsura niya? Nakita niyo na po ba siya sa anyong aswang? Nakakatakot po ang itsura niya, Mang Ben. Ilang beses ko na siyang nakita na ganun ang itsura. Maraming beses na. Pero bakit po hindi niyo siya pinapatay? Dahil wala naman siyang kasalanan sa akin at wala siyang pinapatay sa baryo na ito. Pero pinatay niya na po ang nanay ko. Kaya dapat na rin siyang mamatay. Yun ay dahil sa galit niya sa'yo. Siguradong alam niyo na ang rason kung bakit niya kayo gustong-gustong patayin. Dahil namatay daw po ang anak nila ni Emil. Nalaglagan siya dahil sa sobrang lungkot simula nang iwan mo siya. Maging siya ay hindi niya alam na buntis siya. Nalaman niya na lang ito nang makunan siya. Ngayon po, ayaw na ni Agatha makipagbalikan kay Emil. Gusto niya na rin patayin si Emil. Hindi ko naman po alam na buntis siya. Kung nalaman mo bang buntis siya, mananatili ka sa kanya? Di ba hindi rin? Kaya walang saysay kung malaman mo pa dahil hindi ka na rin naman babalik sa kanya. Mang Ben, posible rin po bang maging aswang ang magiging anak nila kung sakali? Oo nga, nakakatakot naman kung maging aswang din ang bata. Ano ba kayo? Hindi na mamana ang pagiging aswang. Ganun po ba? Akala namin na mamana eh. Ano na pong gagawin ko? Ayoko pang mamatay. Lalabanan siya. Yun na lang ang mabuting gawin mo para sa sarili mo at sa mga kaibigan mo. Ano na po ang pwede naming gamitin laban sa kanya, Mang Ben? Maupo muna kayo dyan at may kukunin lang ako. Hihintayin po namin kayo. Sana naman nakapagtago pa si Adrian at hindi siya nakuha ni Agatha. Sana lang din maabutan pa nating buhay si Adrian. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Aabutan pa natin siya. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Hawakan niyo ito. Ano po ito, Mang Ben? Bakit ang daming tinik? Ang dami nga pong tinik at ang tigas. Yan ay buntot pagi. Pabisa din niyang panlaban sa aswang. Nakita ko na to dati. May ganito si Lola sa bahay nila. Paano po namin ito magagamit? Gawin mong parang latigo. Bawat pag-atake niya sa inyo, hampasin niyo siya. Hindi po ba kayo sasama sa amin? Susunod ako sa inyo. Kailangan niyo lang magmadali dahil baka kung ano na nangyayari sa kaibigan niyo. Delikado na ang buhay niya. Pero hindi po namin alam kung nasan siya. Kayo lang po nakakaalam kung nasan sila. Nasa kagubatan sila, sa likod ng bahay ni Agatha. Kagubatan? Bakit naman po nandun sila? Bakit doon siya dinala ni Agatha? Para walang makakita sa kanila. At para rin magawa ni Agatha ang gusto niyang gawin sa biktima niya. Magmadali na kayo. Bilisan niyo na.
Ito lang po ba ang dadalhin namin? Sumama na lang po kaya kayo sa amin, Mang Ben, para po sigurado kami kung anong gagawin namin. Kaya nga po, baka po matalo lang kami ni Agatha at mapatay niyo kami. Kung ganon, tulungan niyo ko. Pumunta tayo sa likod at manguha ng kamangyan. Anin po natin ang dahon ng kamangyan. Takot rin ang mga aswang sa dahon ng kamangyan. Isa ito sa makakatulong sa atin para mapatay si Agatha. Maliban po dyan, ano pa po ang pwede nating gamitin? Oo nga po, para siguradong matatalo talaga natin siya. Jack, bumalik ka sa bahay. Kumuha ka ng asin at bawang. Damihan mo ha. Pwede din natin yung gamitin. Pati ba sa bawang takot sila? Oo. Kumuha ka ng lalagyan ng kamangyan. Bilisan mo. Opo, Mang Ben, ito na po ang asin at bawang. Ihanda niyo na lahat ng gagamitin natin. Kailangan na nating magmadali. Nang maihanda na nila lahat ng kanilang kailangan, ay dumiretso na sila kagad sa kinaroroonan nila Agatha at Adrian. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras dahil alam nilang nasa panganib na ang buhay ng kanilang kaibigan. Mang Ben, paano niyo po nalaman na aswang si Agatha? nalaman niyo po bang aswang siya dahil nakita niyo siyang nagpalit ng anyo? Hindi. Nakakalimutan niyo yata na isa akong albularyo. Halos lahat ng sakit o kung ano man ay alam ko. Isang tingin ko lang sa isang tao, alam ko na kung aswang ba sila o hindi. Ang angas! Gusto ko rin po magkaroon ng kakayahan kagaya niyo. Matagal niyo na po bang alam na aswang si Agatha? Bakit hindi niyo po ako sinabihan nung kami pa? Dahil kita sa mga mata mo kung gaano mo kamahal noon si Agatha. Kaya nga nagtataka ako kung bakit bigla na lang kayong naghiwalay. Kaya nga po, halos hindi nga sila mapaghiwalay noon. Kung alam ko lang na aswang si Agatha noon, hindi ko na sana siya niligawan. Ang mas malala, pinangakuan mo pa siya ng kasal. Isa rin yan sa pinangahawakan ni Agatha sa iyo. Kaya mahirap sa kanya na mawala ka. Hindi niya matanggap na iniwan mo siya ng ganun-ganun na lang. Hindi ko naman po yung kasalanan eh. Kung hindi sana siya nagsinungaling, edi hindi sana kami naghiwalay. Hindi rin sana mamamatay si Tita Felisa. Hindi ko man lang nagawang tulungan ng nanay mo. Huli na nang maabutan ko sila. Tuluyan niya nang napatay ang nanay mo. Ibig sabihin, alam niyo po napapatayin ni Agatha si nanay? Hindi. Malakas ang kutob kong gaganti siya sa inyo, pero hindi ko alam na ang nanay mo ang uunahin niya. Walang laban ang nanay mo kay Agatha kaya mabilis niya rin itong napatay. Nasaan na po kaya ang katawan ni Agatha? Isa yan sa kailangan nating hanapin para masiguro natin na mapapatay talaga natin siya. Saan po natin yun pwedeng hanapin? Baka dun niya iniwan sa bahay niya. Mamaya na natin problemahin yan. Kailangan na tayo ng kaibigan niyo. Malayo pa po ba tayo, Mang Ben? Hindi, malapit na tayo. Ito na ang bahay ni Agatha. Titignan ko muna kung nandito sa loob ang katawan niya. Samahan na kita. Bilisan niyo. Nauubusan na tayo ng oras. Baka hindi na natin maabutang buhay si Adrian. Opo, Mang Ben. Kapag nakita niyo ang katawan niya sa loob, buhusan niyo ng asin para hindi na siya makabalik. Bilisan mo na, Emil. Pasukin mo na. Doon ka sa kusina. Dito ako sa kwarto niya. Sige. Humanda ka, Agatha. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Emil, nandito. Bilisan mo. Nandiyan na! Buhusan mo na kagad ng asin. Bilisan mo! Tama na ba to? Sana naman hindi siya makabalik dito kung sakali man makatakas siya sa atin. Hindi na yan. Dahil sisiguruhin kong hindi na siya makakatakas sa atin. Kailangan ko siyang mapatay. Tara na. Baka hinihintay na tayo ni Mang Ben. Wala ka nang babalik ang katawan, Agatha. Mapapatay din kita. Ano? Nakita niyo ba? Opo, nasa loob po ng bahay niya. Nilagyan na rin po namin ng asin ni Emil. Sigurado pong hindi na siya makakabalik sa katawan niya. Mabuti naman. Tara na. Kailangan na tayo ng kaibigan niyo. Sana lang hindi pa rin nakikita ni Agatha si Adrian. Subukan mo kayang tawagan. Tanong mo kung nasan siya para doon tayo mauna pumunta. Huwag na. Kapag nag-ring ang cellphone niya, mabilis siyang makikita ni Agatha. Hanapin na lang natin siya.
Pero masyado po malaki ang kagubatan na yan. Hindi natin siya kagad makikita. Hindi na mahalaga yun. Hanggat hindi siya napapatay ni Agatha, ligtas si Adrian. Kaya ang gawin na lang natin ay patayin si Agatha. Saka natin siya hanapin. Tara na! Sindihan nyo na ang dala nyong ilawan para may tanglaw tayo. Hindi rin naman sila makakalayo rito. Kaya malamang, mabilis lang natin silang makikita. Sana nga po. Tulungan niyo ako! Si Adrian! Adrian! Nasaan ka? Emil! Nandito! Tulungan niyo ako! Bumalik ka rito! Adrian! Nasaan ka? Nandito! Tulungan niyo ako! Dito! Tara! Bilisan nyo! Ayun! Adrian! Dito! Mga hayop kayo! Talagang gusto nyo nang mamatay, ha? Agatha! Tama na! Itigil mo na yan! Anong titigil? Nahihibang ka na ba? Alam mo ba kung anong ginawa nila sa anak ko? Pinatay nila ang anak ko! Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Agatha! Ako nang humihingi ng tawad sa'yo. Huwag mo na idamay ang mga kaibigan ko. Pwes huli ka na! Wala nang saysay pa ang paghingi mo ng tawad dahil namatay na ang anak natin! Kung ganon, hindi na rin ako dapat humingi ng tawad sa'yo. Dahil papatayin kita sa ginawa mo sa nanay ko! Demonyo ka! Kulang pa yon, Emil! Kailangan ko pa kayong mapatay! Patayin niyo na yan! Demonyo yan! Hawakan mo tong asin. Kapag lumapit siya sa'yo, sabuyan mo kagad yan. Isama mo na rin tong bawang. Humanda kayo. Anumang oras susugod yan sa atin. Humiling na kayo ng gusto nyong hilingin bago kayo mamatay dahil sisiguraduhin kong hindi na kayo sisikatan ng araw bukas! Magkamatayan na! Hinding-hindi ako makakapayag na mapatay mo ako! Humanda ka na, Adrian! Maging alerto kayo. Emil! Hampasin mo ng buntot pagi! Ah! Sige pa! Isa pa! Dahil sa magkahalong kaba at takot ay hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin nang sumugod patungo sa kanila si Agatha. Buisit! Bumalik ka rito! Matapang ka lang dahil may pakpak at nakakalipad ka. Tignan na lang natin kapag naputol ka yan. Ano nang gagawin natin? Ang hirap niyang patayin. Humanda kayo! Hanggang dyan na lang ba ang kaya nyo? Wala na bang idadagdag yan? O gusto nyo na talagang mamatay? Adrian, hawakan mo tong ilawan. Pumunta ka sa likuran namin at sindihan mo itong kamangyan. Siguruhin mong may usok na lalabas. Sige po. Bumaba ka dito, Agatha! Baka naman kasi takot siya na siya ang mapatay natin. Tignan natin! Maging alerto kayo. Baka bigla na lang niya kayong hilahin pataas. Delikado dahil madali niya tayong mapapatay. Humanda kayo. Muli na namang sumugod si Agatha sa kanila pero mabilis na hinawakan ni Emil ang pakpak nito at sa kabila naman ay si Jack. Dahil sa kamangyan ay nakaramdam na ng pagkahilo si Agatha. Kaya mabilis siyang nahawakan ng dalawa kahit papilit na tumatakas si Agatha ay hindi nito basta-basta maitaas ang kanyang sarili. Bitiwan niyo ang pakpak ko! Patawad, Agatha. Pero hindi ka na dapat pumatay pa ng tao. Bitiwan niyo ako! Ma'am Ben, hampasin mo siya ng buntot pagi. Ako na! Adrian, hawakan mo to! Wag! Emil! Maawa ka! Maawa? Noon nakikiusap din ba sa'yo ang nanay ko nung pinapatay mo siya? Naawa ka ba? Wala kang awa, Agatha. Hindi ka rin dapat kaawaan. Emil, tapusin mo na yan. Sa susunod na mabuhay ka, pipiliin mo na ang binabangga mo. Wag, Emil! Nakikiusap ako sa'yo! Hindi na, Agatha. Nawala na yung kaunting awang natitira para sa'yo. Demonyo ka. Pinatay mo nanay ko. Dapat ka ring mamatay. Hayop ka! Hampasin mo na siya, Emil. Bilisan mo na. Baka makalipad pa siya at makatakas. Wala na rin naman siyang babalikan dahil puno na ng asin ang katawan niya.
Anong ginawa niyo sa katawan ko? Mga hayop kayo! Patayin niyo na siya! Dapat lang sa'yo yun. Wala kang kwenta. Walang sabi-sabi na hinampas ni Emil ng buntot pagi si Agatha. Ah! Wag! Emil, lakasan mo! Putulin na lang kaya natin ang bitukan niyang nakalawit. Para naman hindi na siya makalipad. Baka kasi yun ang ginagamit niyang panlipad dahil sumasayaw sa hangin eh. Wala tayong dalang itak. Asin na lang. Sabuyan niyo siya ng asin. Madali lang siyang masasaktan dahil kasama na ang laman loob niya. Ako na ang bahalang pumatay sa kanya. Tama na! Pakiusap! Emil, huwag ka maawa sa kanya. Hinding-hindi na ako maaawa sa kanya. Demonyo yan at hindi na dapat mabuhay pa. Bilisan mo na, Emil! Dahil sa magkahalong galit at sakit na nararamdaman ni Emil, walang alinlangan niyang hinampas ng buntot pagi si Agatha, habang si Mang Ben naman ay sinabuyan ng asin si Agatha. Ah! Tama na! Sige pa, Emil! Hampasin mo pa! Unti-unti nang natatanggal ang mga laman loob niya. Tama na. Bitiwan niyo na siya. Patay na po ba siya? Hindi pa siya patay. Humihinga pa siya. Tama na. Habang nakatingin si Emil kay Agatha, ay hindi niya maiwasang maawa sa dalaga. Bumalik lahat sa alaala niya ang mga panahong magkasama pa sila. Pero wala na yung magagawa ngayon dahil ibang Agatha na ang nasa harapan niya ngayon. Hindi na rin naman siya makakalipad dahil punit-punit na ang kanyang pakpak. Emil, bakit natahimik ka? Naaawa na siya kay Agatha. Naaawa ka dyan. Siya nga ang pumatay sa nanay mo eh. Hindi mo dapat kaawaan ng mga kagaya niya. Demonyo sila, Emil. Kampo ni Satanas. Naawa ako sa kanya dahil hindi naman niya ng Agatha na nakilala ko. May pinagsamahan din naman kami. Munti ka niya na nga tayong mapatay eh. Hindi ka dapat naaawa. Oo na. Kasalanan ko na naman. Alam ko naman yun eh. Pero hindi mo maaalis sa akin ang maawa dahil naging malapit sa akin si Agatha. Minahal ko rin siya, Jack. Aswang si Agatha, Emil. Wala nang rason para balikan mo pa ang nakaraan niyo. Oo, alam ko yun. Nagsisisi ka bang pinapatay natin siya ngayon? Hindi. Hindi ako magsisisi. Mabuti naman kung ganun. Adrian, iabot mo sa akin ang kamang yan. Bilisan mo! Ano pong gagawin niyo dito? Ilalagay ko sa paligid ni Agatha para masigurong hindi na siya mabubuhay pa. Nasusunog na po siya. Hindi na rin siya makakabalik sa katawan niya dahil puno na yun ng asin at bawang. Umuwi na tayo. Wala nang rason para manatili pa tayo rito. Tara na! Muling pinagmasdan ng tingin ni Emil si Agatha bago sumunod sa kanyang mga kaibigan na lumabas ng gubat. Mang Ben, maliban kay Agatha, may mga aswang pa po ba dito sa baryo natin? Bakit mo pa tinanong? Alam mo naman si Agatha pa nga lang, hindi na natin matalo eh. Paano pa kaya kung marami na sila? Marami. Pero hindi sila kagaya ni Agatha na pumapatay ng tao. Namumuhay sila na kagaya natin, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Pero mga aswang pa rin po sila. Dapat hindi sila nabubuhay dito sa mundo. Tama nga. Dapat sa kanila, mamatay. Bakit niyo sila papatayin? Wala naman silang ginagawang masama. Alam niyo, kaya nagkakaroon ng masamang aswang ay dahil din sa mga masasamang tao. Bakit naman po? Hindi naman talaga masasama ang mga aswang. Nililikha din sila kagaya natin. Pero dahil sa mga taong inaakusahan sila ng mga bagay na hindi naman talaga nila ginawa, napipilitan silang lumaban. Napipilitan silang manakit ng tao para protektahan ang sarili nila. Meron naman po yun, Saysay. Pero paano po ba namin malalaman kung yung aswang ay mabait o masama? Madali lang. Subukan niyo silang kausapin at tumingin kayo sa mga mata nila. Ang aswang na may masamang motibo, ang refleksyon niyo sa mata nila baliktad. Yun ang kalaban. Ganun po pala yun. Hindi ko man lang napapansin yan. Hayop na yan. Kung matagal ko na yung nalalaman, baka marami na akong kilalang aswang. Buti na lang hindi ka pinatay ni Agatha, no? Muntik na.
Buti nga may nakita kagad akong kahoy nung binaba niya ako eh. Hayop na yan. Nakakadiri ang itsura niya. Mabuti na lang din nakarating kagad kami. Kung hindi, baka napatay ka na ni Agatha. Mabuti na lang talaga. Nanginginig na nga ako habang tumatakbo eh. Tara na, masyado ng gabi. Mangako kayo sa aking tatlo na wag kayo magsasalita tungkol sa nangyari. Wala dapat makaalam na tayo ang pumatay kay Agatha. Naiintindihan niyo ba? Mang Ben, salamat nga po pala sa pagtulong sa amin ha. Kung hindi po dahil sa inyo, baka napatay na po kaming tatlo ni Agatha. Salamat rin po sa pagpapahiram sa amin ng buntot pagi na ito. Huwag niyo nang ibalik yan. Sa inyo na yan, magagamit niyo yan kapag may aswang ulit kayong nakainkwentro. Sana wala na. Hindi ko na yata kakayanin makatakas kapag meron pa ulit. Basta, pwede niyo akong puntahan sa bahay. Tutulungan ko na kayo. Maraming salamat po uli, Mang Ben. Mag-iingat kayo pa, uwi. Mauna na ako sa inyo. Tara na, umuwi na rin tayo. Emil, doon na muna ako matutulog sa inyo ha. Ayoko muna umuwi sa bahay na ganito ang itsura ko. Ako rin. Tara na, gusto ko na rin magpahinga. Ako din. Nakakapagod tumakbo ha. Ang bilis lumipad ni Agatha eh. Totoo ngang nakakaawa siya. Nakasama rin naman natin siya eh. Hindi ko nga akalain na magagawa niya yung kay Tita Felisa eh. Nakasama rin naman niya ang nanay mo ah. Yun nga rin ang hindi ko maintindihan eh. Matindi ba talaga ang galit niya sa akin na pati ang mga tao sa paligid ko gusto niyang patayin? Napakasama talaga niya. Sana sa impyerno ang bagsak niya. Magkita-kita na lang tayo sa impyerno. Ikaw lang, wag mo akong isama. Mas lalo naman ako. Ang bait-bait ko kaya. Mabait lang kayo kapag tulogoy. Mapagpanggap kayo. Pero hindi ko talaga makalimutan yung nangyari kanina. Grabe na ang trauma ko dahil dun. Ikaw ba naman ang kinuha ng aswang eh? Swerte mo lang at nabuhay ka pa. Kaya nga eh. Kalimutan na natin yon. Magkunwari na lang tayong walang alam. Kalimutan na rin natin na minahal ni Emil ay isang aswang. Sige, mangasar ka pa. Hindi ko naman alam na aswang siya eh. Malamang kung alam kong aswang siya, hindi ko siya papatulan. Sayang si Agatha nun. Maganda, mabait, kaso aswang nga lang at nadala siya ng galit niya kay Emil. Kahit kung ako rin si Agatha, baka mapatay ko rin si Emil ah. Nakakaawa rin kaya yung magiging anak niyo sana. Isa pa yan, hindi ko nga alam na buntis siya. Wala akong alam, okay? Oo na, wala ka nang alam. Sa susunod, matuto ka munang pakinggan ng side nung isa bago ka gumawa ng desisyon. Maging aral na to sa'yo ha, dahil hindi lahat ng tao sa paligid mo ay handa kang tulungan. Talaga, hindi ko na talaga yan tutulungan sa susunod. Bahala siyang mag-isa na magligtas sa sarili niya. Tama na yung naranasan kong trauma. Ako rin, pagod na ako makipag-away sa kanya. Wow parang hindi ko kayo mga kaibigan ah. Magkalimutan na muna tayo kapag love life niyo na ang pag-uusapan. Pagod na ako makipaglaban sa aswang. Sana naman hindi aswang ang maging unang syota ko. Ako din, ayoko maging aswang no? Pag talaga kayong dalawa, naranasan niyo ang naranasan ko. Tatawanan ko talaga kayo. Hindi ko yan mararanasan. Talaga? Hindi. Bilisan niyo na nga lang maglakad para makauwi na tayo. Pagod na talaga ang katawan ko eh. Gusto ko na din matulog. Maligo ka muna. Puro putik yung katawan mo oh. Natapos ang gabi na yon na parang gumaan ang pakiramdam ni Emil, pero hindi niya pa rin maiwasang malungkot dahil nawala na ang babaeng minsan niyang minahal. May pagsisisi siyang nararamdaman, pero huli na para doon dahil marami na ang nangyari. Kung hindi naman niya kasi papatayin ng dalaga, ay ang mga kaibigan naman niya ang mapapahamak. Ano na kaya ang nangyari sa katawan ngayon ni Agatha? Baka tuluyan na yung nasunog. Hindi kaya yun mga moy? Hindi ko din alam eh. Puntahan kaya natin mamaya. Baka naman mga mo yun. E di apektado pa ang buong baryo. Eh paano kung may makakita sa atin? Kaya nga, baka isipin pa nila na tayo ang pumatay kay Agatha kahit tayo naman talaga. Pero mahirap na. Sabi nga ni Ma'am Ben, di ba?
Hindi dapat tayo magingay. Ano na lang ang gagawin natin? Magpanggap na wala tayong alam. Kaya nga, balik sa dating gawi. Sa bagay. O ano, basketball na lang uli tayo. Maganda pa. Hindi ba kayo proud sa sarili nyo na nakapatay tayo ng aswang? Ako, proud na proud ako pero ayoko nang ulitin yun. Nakakatrauma eh. Tama. Kung hindi lang dahil kay Adrian, hindi naman ako sasama dun para labanan ng Agatha na yun eh. Bakit naman? Tignan nyo yung buntot pagi na binigay sa atin ni Mang Ben. Saan natin yung gagamitin kung hindi tayo makikipaglaban sa aswang? Ano bang iniisip mo ha? Kaya nga, may balak pa yata siya makipaglaban sa mga aswang. Meron talaga. Di ba ang sabi ni Mang Ben, marami pa raw aswang dito sa baryo natin? Pero hindi naman daw sila masasama. Mababait daw sila, namumuhay na kagaya natin. Kaya bakit mo sila papatayin? Sira ulo ka talaga kahit kailan. Hindi naman silang tinutukoy ko eh. Siyempre, yung mga masasamang aswang. Pwede naman yan sinasabi mo eh. Pero ayoko na nga. Kayo na lang dalawa. Tama na yung naranasan kong trauma kay Agatha. Ayoko nang dagdagan pa. Pero kung hindi natin lalabanan yung mga aswang na yan, sinong lalaban sa kanila? Wala din naman, di ba? May point naman si Emil eh. Pero hindi ka ba natatakot ha? Hindi lang isang Agatha makakalaban natin kapag nagkataon. Kaya nga, baka mapatay ka pa ng mga yan. Bakit naman ako matatakot? Marunong naman ako makipaglaban. At isa pa, may natutunan din naman tayo mula kay Mang Ben. Kaya bakit di pa natin tapusin, di ba? Grabe na talaga ang tapang ni Emil. Ayaw umatras eh. Isipin nyo kasi yun ha. Pwede pa tayong makilala ng mga taga-baryo na mangkikitil tayo ng aswang. Itigil mo na yung kahibangan mo, Emil. Wala nang masamang aswang sa baryo natin maliban kay Agatha. Naintindihan mo? Kung gusto mong lumaban sa mga aswang, mag-isa ka. Huwag mo na kaming idamay. Tahimik na ang buhay ko, no? Ako din. Mabuti nga hindi tayo nasaktan ng Agatha na yun eh. Pero nakapagtataka pa rin kung paano niya naitago sa atin yun ng ilang taon. Kaya nga, hindi mo man lang ba yun napansin sa kanya? Masyado kasi siyang nabulag nun sa pag-ibig. Kaya hindi niya na napapansin ang mga ginagawa ni Agatha. Ang napapansin ko lang nun, ayaw niya sa bawang dahil allergic daw siya dun. Kaya hindi ko na rin siya tinanong pa tungkol dun. Ang hina mo naman. Kung ako yun, baka bawat kakainin niya lalagyan ko ng bawang. Ang sama mo naman. Siyempre minahal yun ni Emil. Siyempre hindi niya yun sasaktan. Ikaw, allergic ka rin naman sa mani, di ba? Lahat din ng kakainin mo, lalagyan ko rin ng mani. Ewan ko lang kung di ka pa mamatay. Ano ka ba? Joke lang nga eh. Hindi ka naman mabiro eh. Ang galing lang talaga magtago ng mga aswang na yan sa tunay nilang anyo. Hindi man lang natin malaman kung tao ba sila o hindi. Magandang karanasan din naman to sa atin. Siguradong hindi natin makakalimutan. Hinding-hindi talaga. Baka madala ko pa yan sa hukay eh. Grabe talaga ang trauma mo kay Agatha ha? Oo naman. Baka makwento ko pa yan sa mga kanununuan ko eh. Baliw ka talaga. Grabe ka naman kay Agatha. May tanong lang ako sa'yo, Emil. Hindi ka ba nagsisi na pinatay mo si Agatha? Nagsisisi ako siyempre. Pero baliwala na yon. Dahil tuwing naaalala ko siya, naaalala ko din si nanay. Hindi dapat nadamay si nanay sa ginawa ko. Sa bagay, pero talagang kasalanan mo yun. Pati ako muntik nang mamatay. Oo, alam ko naman yun. Kung namatay talaga ako dun, hindi ko talaga patatahimikin si Emil hanggat hindi ko siya naisusunod sa hukay ko. Grabe naman ang galit mo kay Emil. Natural, kung kayo lang nandun, baka hilingin nyo na lang din na mamatay o kainin kayo ng lupa. Oo nga pala, paano ka nakatawag kay Jack? Buti na lang dala mo cellphone mo. Nasa bulsa ko ang cellphone ko. Naalala ko may load pala ako kaya ayun. Sabi ko tumawag sa inyo. Buti na lang din may signal dun. Wala din naman kwenta yung pagtawag mo dahil hindi mo alam kung nasaan ka. Madilim kaya dun. Buti na nga lang nakita nyo kaagad ako eh. Tama na nga yung usapan na yan. Ibauna natin yan sa nakaraan. Tama. Kalimutan na natin. Pero wag yung sinabi ko kanina. Alin dun? Kung gusto nyo pang labanan ng mga masasamang aswang, pwede namang... Wag na uy! Ayoko nga!
Natawa na lamang si Emil nang talikuran siya ng dalawa niyang kaibigan. Pero alam niyang walang iwanan sa kanilang magkakaibigan. At kapag dumating ang panahon na muli na naman nilang makasalamuha ang isang aswang, tiyak na lalaban sila para masugpo ang kapangyarihang sakop ng kasamaan. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong aswang na ito. Abangan po ninyo ang susunod ko pang mga upload para sa mga kakaibang kwentong magugustuhan ninyo at kapupulutan ng aral. Hindi pa po tayo tapos ha, dahil oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kina Queenie, Lovely, Cherry Lee from Capiz, kay Joy, France, and MJ from Uptown BGC, kay Miss Althea Janine Payabyab, Kenneth Sagonoy, kay Ma'am Ami Bug, kay Ching Uy, kay Selnero Haner at sa Colarina at Haner family from San Bernardo, Tiwi, kay Rosalie Del Prado from San Andres, Quezon Province, kay Miss Carol Jen Macalindol, sa Ramos family po, especially kina Wenny Rose Ramos, Jeric Ramos at kay Jerwin Aiden Ramos. Hello po sa inyo dyan. Kay Rai Galedo at sa Galedo family, kay Miss Jaja Barakiel na nakikinig daw po habang naglalaba, kay Chris Lawrence Villanueva at kina Ronald Belza Bahado at Adrian Bahado, kay LJ Longakit, kay Cliven Dubalan at kay Rose V. Daklitan, kay Melagrito Absalom Francisco at kay Fatima Falcatan Perez, kay Lady Dam, kay Ma'am Leticia Mejares from Dumaguete City na nag-comment po sa Martir na Asawa upload. Ang sabi po niya, naiinis daw po siya sa nakaraang bidang babae. Masyado raw pong martir, pero lagi raw po siyang nakikinig at magaganda naman po ang lahat ng kwento natin. Salamat po ma'am. Alam niyo po may ganyan po talagang babae. Nabubulagan sa labis na pagmamahal sa asawa at nakakalimutan pong mahalin at irespeto ang sarili. Pero ipinaghiganti po siya ng lola niya. Salamat po sa comment ma'am. Shoutout din po kay Bingbing Acevedo, kay Ma'am Michelle Mahusay, kay Marian Baybay, kay Jane Malayaw, kay Ma'am Elizabeth Maramot, kay Sir Abing Gomez, kay Ma'am Princess Rehano Brigondo, at ayan po ma'am ha, napansin ko po kayo, at kay Mahal na Mahal Kita from Kuwait. Ganon din po kay Gladys May Tradio na #1 fan ko raw po. Salamat po ma'am. Nakikinig din daw po ang mga kasamahan niya sa palengke ng Lupon, Davao Oriental. Maraming salamat po sa inyo dyan. Kay Ma'am Mercy Aninyon, kay Ma'am Inday na new follower daw po natin. Hello po sa inyo ma'am. Kay Maricel Abrigo from Biliran Island, kay Parida Campiao from Qatar, kay Ma'am Estela Olano, kay Godi Fernando, kay Jocelyn Carino na nag-comment din po na ang ganda raw po ng mga kwento natin. Lalo na raw po yung upload natin na ang title ay Ganti ng Inabusong Working Student. Salamat po at nagustuhan ninyo. Kay Mary Grace Alexa Sagun at sa asawa niyang si Jay Mendez at sa anak nilang si Jeroville from Alaminos, Laguna, kay Ma'am Monet Vergara from Puerto Princesa, kay Miss Lisa Kialda, kay Jessa de Asis na ang pinaka nagustuhan daw po niyang story ay yung Katiwalang Kasambahay. Salamat po ma'am. Kay Jomil Del Monte, kay Katie na siya lang daw po yata ang 13-year-old na nakikinig sa atin. Nako salamat dear. Aral maigi ha. Shoutout din po kay Ma'am Rhea Lasco at sa mga regular listeners po natin na laging present sa tuwing may upload po tayo. Kina Ma'am Martina Angdasan, kay Ma'am Pamela Allen, kay Roberto Crimen, kay Ma'am Michelle De Mariano, kay Elgin TV Vlog, kay Ma'am Chris Alcantara, kay Ma'am Abigail na lagi ko pong napapansin ang kakaibang font sa comment section natin. Kaya alam ko pong present si Ma'am Abigail. Thank you po ma'am. Kay Tutsi Galulan, kay Ma'am Alfreda Alano, kay Ma'am Honey Austria at kay Ma'am Connie Kakalda at sa Kakalda family. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment at nakinig. Asahan po ninyong mababanggit ko ang mga pangalang nagpapa-shoutout sa akin sa mga susunod ko pang upload. Huwag po sana kayong magtatampo sa hindi pa nasa shoutout sa upload na ito ha. Huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Road to 50k subscribers na po tayo. Kaya naman po aasahan kong muli ang inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.